And hindi ko siya ganun dati sinuport. Aminado ako doon. And hindi ko siya ganun dati ka in-idol as pageant fan. Kumbaga, isa siya sa mga queens na hindi ko masyadong sinuportahan. Kasi nung napanood ko yung performance niya nung 2019, napansin ko na hindi siya ganun ka prepared, ka ready, and kumbaga ang dami pang mga kailangan improvements. Ayan. Huwag niyo i-bash, guys. Ito lang naman is nakita ko before. And nung nalaman ko na nga na siya yung mag-represent sa Philippines sa MJ All-Stars, sabi ko, wala, mahina yung laban natin this year. Kasi, wala eh. Kumbaga, tinignan ko lang yung dati niyang performance sa Miss Universe 2019. And sa nakikita ko sa nilang 5, siya sana yung may pinakamalakas dahil nga galing siya sa Miss Universe. Pero dahil nga nag-base lang ako sa performance niya before sa 2019, sabi ko, wala, mahina yung laban natin this year sa MJ All-Stars. So sabi ko, okay lang, makuha na ni Columbia, ni Vanessa Polgarin, ni sino ba yun? Dominican Republic. Sino ba yung malalakas ngayon? Si Venezuela, si Peru. Ayan, sabi ko okay lang makuha nila kasi nanalo naman na si Emma back to back ni Sergio Piazza. So sabi ko okay lang, at least makita lang natin yung mga candidate natin na ilalaban nilang Pilipinas, so goods na tayo. Pero sorry talaga guys, kasi nung napanood ko kagabi yung performance ni Gazini Ganados nung paglabas niya dito sa swimsuit na to, sa two-piece na to, na wala akong masabi, napanganga talaga ako. As in, napanganga talaga ako. Sobra akong na-shock sa kanyang performance. Na grabe yung improvements, sobrang layo. Ang laki-laki na improvements niya. Una-una, yung katawan niya. May napanood akong video before nung parang rumampa siya sa bench fashion show. Hindi pa ganito kaganda yung katawan niya. Tapos yung lakad niya, hindi pa ganun kapulido. Parang ang tigas-tigas. Sabi ko, ito ba yung mag-join sa MJ All-Stars? Kasi that time, parang narinig ko na parang siya yung magiging candidate sa MJ All-Stars. Pero kagabi, nung napanood ko nga yung kanyang performance, guys, sorry talaga, nagkamali talaga ako. Ginulat talaga ako ni Gazini Ganados. Ang ganda talaga ng performance niya, promise. Masabi ko na para siyang Sergio Piazza, yung galawan niya. Yung pag pinanood mo siya, yung parang hindi masyadong exage yung galaw niya, hindi masyadong tipid, yung parang sakto lang pero ang lakas-lakas ng aura niya. Grabe yung stage presence, yung tinatawag na stage presence guys, na nung lumabas siya, yung basta paglabas pa lang niya ng dyan sa may paglabas pa lang niya, ang lakas na talaga niya. And grabe yung pasarela niya, ang ganda, hindi ko alam na grabe yung improvement niya, sobrang laki. So sobrang happy ko as pageant fan na nagkamali ako talaga. Sorry, Gazini, kung mapapanood mo man to, pasensya ka na kasi nag-base nga lang ako sa performance mo before sa Miss Universe, and ngayon ginulat mo talaga kami. Ginulat mo ako na as pageant fan na grabe yung improvement mo. As in. So ngayon, ayan na naman tayo sa mga predictions. So ngayon, ilang araw na lang naman is finalist na ng MJ All-Stars, which is May 30th. So Saturday po yan. Malaki ang chance natin na makapasok si Gazini sa top 5. Kung mag-base tayo based sa performance na ngayon, and yung parang suot niyang cocktail dress ba yun, malakas talaga yung chance natin na makuha yung first ever MJ All-Stars or makapasok siya sa top 5. Ako, for me hindi naman kasi ako ganun ka-greedy when it comes to crown. Kasi, diba, give chance naman sa ibang bansa. Para sa akin, okay lang makapasok siya sa top 5. Masayang-masaya na ako makita siya na suot yung gown, makasabot siya. Pero syempre, hindi natin alam yung tadhana. Baka naman talaga para sa kanya tong moment na to, itong journey na to. And masasabi ko na this is her best form. This is her best aura. Ito yung pinaka-the best niya. The best of the best. So, siguro nga ito na yung graduation pageant niya ni Gazini Ganados. And masasabi ko na talagang ino-all out niya ng lahat-lahat. Yung styling, yung make-up, lahat.
yung mga damit niya talagang pinaghandaan, hindi tinipid, pati yung ano ba, yung mga videos na nilalabas niya, mga photoshoot na nilalabas niya, talagang pinaghandaan. And masasabi ko na this time, ready na si Gazini Ganados na ma-redeem niya yung sarili niya from Miss Universe 2019. And hindi na lang din ako magugulat na sa finals ng MJ All-Stars, baka siya yung mag-top 2 kasi kasama ni Vanessa Pulgarin. Kasi si Vanessa talaga yung pinaka bias ko talaga dito sa MJ All-Stars, which is si Colombia. Nakikita ko na makakapasok talaga si Gazini Ganado sa top 5, and ang lakas talaga ng laban niya. And sobrang happy ko talaga na pang panood ko yung performance si Gazini, as in sobrang nabakla talaga ako. Ang ganda talaga ng performance ni Gazini Ganados, and guys, ang lakas talaga ng laban niya. So inyong napanood mga kapolitika itong naging reaksyon ng ating kababayang Pilipino dito sa naging performance ni Gazini Ganados, dahil doon sa ating mga naunang video is ating natalakay at discuss yung mga Latinos, yung mga Thai, kung saan ay nagbigay rin sila ng kanilang reaksyon dito sa ipinakitang gilas ni Gazini Ganados. So marami ang na-impress, marami ang namangha dito sa ipinakita ni Gazini, at yung mga sinasabi nga natin na nagbago ng isip, na before is hindi nila sinusuportahan si Gazini sa kanyang laban, ngayon ay bumaliktad na sila mga kapolitika matapos yung kanyang pinakita na grabe daw yung improvement ng kanyang performance, ng kanyang pagrampa at yung build up ng kanyang katawan. So merong winning glow itong si Gazini, at yung fierceness niya dito sa kanyang pagrampa doon sa Welcome All the Stars to Bangkok. So sino-sino rin ba yung mga malalakas? So pareho lang din naman mga kapolitika yung mga binabantayan natin na mga candidate dito sa MJ All-Stars, itong si Colombia, si Dominican Republic, si Italy. So yun yung mga malakas ngayon, si Peru. So yun yung talagang masasabi natin na tinik dito sa corona ng MGI All-Stars First Edition. So dito ay marami sa ating mga kabayan ngayon, dahil nga yung suporta ng mga Pilipino dito kay Gazini Ganados ay nagbigay rin po siya ng kanyang reaksyon, which is napanood natin doon sa ating mga naunang video, na talagang pinaghandaan niya mga kapolitika. Hindi katulad doon sa Miss Universe na yung pagsagot niya doon is medyo kinabahan siya. So yun yung reason kung bakit siya natalo, dahil that time is na-mention nga natin na naghahanap ng good speaker ang Miss Universe sa time ni Gazini Ganados. So na-disqualified siya doon sa kanyang hindi siya nag-advance sa next round dahil kinabahan siya doon sa kanyang speech. Pero this time around ay masasabi natin na handang-handa na at hinubog na ng mga karanasan itong si Gazini Ganados matapos nga dito sa kanyang naging performance, at more to come pa, most especially dito sa preliminary competition at sa finals ng MGI All-Stars. So base dito, today is susuotin nga ng mga delegates yung Thai costume or Thai attire dito sa kailang cultural event. Today, the MJ All-Stars delegates embrace the beauty of Thailand through the timeless elegance of traditional Thai attire at the iconic Wat Arun. A meaningful journey where queens from around the world experience the charm, art, and rich cultural heritage that reflect the true spirit of Thai identity. So abangan natin ngayong araw yung mga pasabog ni Gazini Ganados, suot-suot yung Thai costume. So ano mga kapolitika ang yung masabi dito sa naging reaksyon ng ating kabayan na nagbago ang kanyang pagtingin dito kay Gazini matapos ang kanyang performance sa Welcome All the Stars to Bangkok? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.